Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for this video today, i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang mga natutunan ko bilang OFW dito sa Hong Kong. So from the start day, hindi ko naman talaga naisip ang aking sarili na makarating sa ibang bansa, na makapagtrabaho tulad dito sa Hong Kong, no? So, ang pag-a-apply ko abroad ay hindi ko talaga naisip. Unang-una pa lang, day, sa pagkuha ng passport, day. So, pag makikinig ka lang sa mga sabi-sabi, ay, may bumabagsak dyan, ay, natakot ka na bigla. So, nung trinay ko siya, day, sabi ko, hindi naman pala nakakatakot kumuha ng passport. So, doon ko unang na-realize na sabi ko, pag hindi mo pala talaga sinubukan, hindi mo malalaman. Sabi ko ganyan. Then, nung ito ngang pag-a-apply ko dito sa Hong Kong, mayroon isang taong ginamit na kapitbahay namin na siya yung mag-push sa akin, magpalakas ng loob sa akin. Siya talagang kada punta niya ng bahay, sabi niya, ba't ayaw mo mag-apply? Kasi ang lagi kong sagot sa kanya, kuya, hindi naman makakarating yung English ko doon. Yan ang unang-una kong problema, dahil yung English ko, dahil wala talaga, hindi talaga ako kumbaga confident na makakarating ako ng ibang bansa na ganito lang ang English ko. Yun yung inaalala ko. Tapos pangalawa, day, ay ang sa pagbabiyahe, day. Takot ako sa pagbabiyahe. So, until now naman, kahit nandito na ako sa Hong Kong, takot pa rin ako sa biyahe. 'Di ba? Then, ang ginawa ko noon that time na nag-a-apply ako, lagi akong maaga napunta. Kasi alam ko sa sarili ko, naligawin ako. So, sabi ko, pag maligaw ako, at least may time pa din ako. 'Di ba? Hindi ako yung ayaw ko talaga yung rush na rush. Gusto ko may time ako kasi nga alam ko sa sarili ko na ligawin ako, hindi ko alam yung lugar, ako lang mag-isa. So kung maligaw man ako, makakarating pa rin ako, makakaabot ako. So yun ang ginawa ko ng pagkuha ng passport, ng pagpunta sa agency, o ayun na nga, sa pag-a-apply. So hindi ko akalain din na isang applyan lang ang lola nyo. Kung nakita nyo yung BTR ko, nandyan sa mga sa videos ko about sa English problem, 3 types of interview na pagdadaanan nyo. Makikita nyo dyan yung BTR ko. Diyos ko, day, kahit kayo, masasabi nyo, Diyos ko po, may mga subscriber nga ako nasabi, day, ako, yun ang nauna kong napanood sa'yo. Ako yung nahihirapan sa English mo. So, yun ang natutunan ko, no? So, sabi ko, kung hindi mo talaga susubukan, hindi mo malalaman na kaya mo, at alam mo yun, kailangan mong kayanin. Diyos ko, day, pag nandun ka na, day, maningkamot ka naman, day. Kumbaga, gagawin mo na yung lahat, gagawin mo na. Andun yung naghahalo na yung sipon sa tinaluman. Tulo, sipon, grabe yung experience ko. Kaba, normal na lang yung kaba, talaga, normal. Then, kabaha, lahat ng step by step, mula nung interview, then yung pagme-medical, kasi kakabahan ka din, baka hindi ka mag-fit to work, 'di ba? Then sa training, umiyak din ako sa training. Tapos sa OWA, o kahit pa paano, day, sa pag-a-apply ko, napaka-smooth lang, no? Ang galing lang ng, basta ang smooth lang talaga ng process ko sa pag-a-apply. So, yun ang dalawa kong natutunan, no? Sabi ko, pag hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman. So, pag nandito ka na sa Hong Kong, day, ayan. Dito sa Hong Kong, day, tulad ko, hindi ako, kumbaga, ang sabi nga nila, no, kung hindi malakas loob mo, hindi ka tigasin, kumbaga, hindi, basta, kailangan palaban ka pag nag-abroad ka. So, tulad ko, ako, day, masasabi ko na talaga na takot sa biyahe, mahina ang English, tapos mahiyain pati ako, day. Ngayon lang ako natuto nung nagbablog ako. Dito lang kumapal, pero mag-isa lang ako nagsasalita. Ganyan lang ako. Lahat ng kahinaan, kumbaga, iyakin ako. Pero pag nandito ka na, at alam mo yun, punong-puno ka ng pangarap, kumbaga. Ito din tips ko sa inyo, pag nag-abroad kayo, dapat marami kayong dalang pangarap.
madami kayong plano sa buhay. Kasi once na nandito ka na sa abroad ay, ang daming trials, ang daming mga pagsubok na pagdadaanan mo. Kung kakarampot lang yung ano mo, yung pangarap na dala mo, kumbaga nag-abroad ka lang kasi gusto ng magulang mo, nag-abroad ka lang kasi naengganyo ka dahil sa kaibigan mo nandito na. Wala ka bang sariling pinanghuhugutan bakit ka nag-abroad? Masasabi ko sa'yo, mabilis ka lang aayaw. Mabilis ka lang aayaw. So dito day, kahit mahina ang loob mo, kailangan mo maglakas-lakasan ng loob, magtapang-tapangan. Pero ito ang natutunan ko, unti-unti naman day, basta sa unang mga buwan, taon, unang kontrata, andun talaga yan. Yan yung pinakamahirap na stage para sa akin ha. Kaya yan yung ayaw kong balikan. Kasi ang hirap talaga niyan day, hindi nawawala sa isip mo na hala baka ma-terminate ako, hala baka tanggalin na ako, baka pauwiin na ako, unting complain nila, unting reklamo sa trabaho ko, lagi ang iniisip ko ganun. So, ito lang ang naging katwiran ko sa sarili ko, ang pinaghuhugutan ko. Hangga't hindi sila ang aayaw sa akin, hindi ako aayaw. Yun yung katwiran ko sa sarili ko. Then, ayun nga, kailangan mo matuto maging matigas, pero hindi mo basta-basta mawawala yung pagka-mamon mo pusong mamon mo. Ayun, kailangan mo lang iiyak, lalo na yan ang ano natin, isang kalaban natin pag nandito na tayo sa abroad ay ang homesick, lalo na't pag may mga bata tayong naiwan, ayan. So, ang ginagawa ko day, ayan, iniiyak ko lang, sinishare ko dito, then, laban ulit. Kasi hindi tayo pwedeng mag-inarte, wala pa tayong bahay, 'di ba? Kaya tayo nandito dahil may pangarap tayo, yan ang unang-una kong pangarap, magkaroon ng sariling bahay. At syempre hindi naman yun ganun kabilis, 'di ba? Kakain yun ng mga taon bago ka magkaroon ng bahay, matupad yung ganun. So sisikapin natin na makaipon na hindi ganun kahaba. Kumbaga, I will do my best, o 'di ba ganun? Na sana maumpisahan agad natin, kumbaga kahit 10 years ang ano ko nga sa sarili ko, kahit 10 years, 'di ba? Kahit 10 years, magti-3 years pa lang tayo, meron pang 7 years, ayan. Yun yung pinaka-goal ko talaga din. Alam ko na sa sarili ko na once na magkaroon akong bahay, yung mga anak ko magsisilakihan na naman, din ang pag-aaral na naman yung aatupagin natin. So ayan, baka tatanda na ako dito dahil. Pero ito na yung pinakaano ko kumbaga kaysa sa Pinas, 'di ba? Ang buhay namin doon ay hindi talaga madali, hindi basta-basta, lalo na nung kabataan ko. Masabi ko talagang kung hindi ako nag-abroad, hindi ako makakaipon ng ayun nga, ganitong halaga. Sa unang kontrata ko 300 ang naipon ko. I'm not ano ba yun? Brag, but to inspire, gano'n. Oo, first time ko talaga day na makahawak ng ganitong halaga. So, 'di ba? Kung nasa Pinas ka lang, hindi ka makakahawak ng ganito. Tulad na sa akin na noon isang kahig, isang tuka lang din talaga. So, ang masasabi ko lang mula nung nag-abroad ako, ayan, hindi na laging iniisip na may kakainin pa ba tayo bukas, may pambayad na ba tayo bukas sa bahay, tubig, kuryente, 'di ba? Wala nang gano'n. Kumbaga nakaluwag-luwag na. So, tuwing nararamdaman ko yung homesick, stress, ayun, iniiyak ko lang. Then, no choice tayo 'di ba? Walang magulang, walang maasahan sa pamilya, 'di ba? At ang mahirap umasa sa pamilya, 'di ba? So, laban, 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 laban. Tayo yung kumbaga sa pamilya ko day, ako pa lang yung naging napunta sa abroad, 'di ba? Kumbaga, angat-angat yung sahod kahit papaano. So, kaya ako
nagpapasalamat din ako sa family ko kasi naintindihan nila ang kakuriputan ko. 'Pag once na yung lola ko, mga tito ko, nanghihingi sila sa akin ng ganito, isa-isa lang, dalawa-dalawa pala. Kasi hindi ko rin sila mabigyan ng bonggang-bonggang ano, kasi kailangan din natin mag-ipon para sa sarili natin, para sa pangarap ko, yun. Buti na lang naiintindihan nila ako. Sila lola ko dati, yung nag-aas sila nung una kong kontrata na kabit ng kuryente. Sabi ko, lawag muna kasi hindi ko pa alam yung kung ang marirenew pa ako, kung continue pa rin yung aking pag-work dito. So, 'di ba? So, nung ni-renew ako, doon ko na sila binigyan ng pampakabit ng kuryente. So, ang taray ng lola ko. Then, nung umuwi ako, ayun, binilhan ko din ng TV. Tapos, may ceiling fan na din sila. Ang taray ng lola ko, di ba? Nakakatuwa lang. So, ang sabi ko nga, pag sa una pa lang, unang kontrata mo ay sumuko ka na agad. Ang daming ganun. So, kailangan talaga may sipag, tiyaga, at pagtitiis talaga ang puhunan natin dito dahil bilang OFW. Para, yun nga ang sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Para sa atin din naman yun, di ba? Pag sumuko ka kasi agad, yung iba nga, kararating pa lang sa amo, ay naku, maayaw agad. Ewan ko ba, depende naman kasi wala ako sa sitwasyon nila. Pero kung ako alam ko sa sarili ko, matiisin ako. Kaya kong tiisin yan, iiyak ko na lang ng lihim yan, dibdibin ko. Basta ganun ako. Matiisin ako sa lahat ng bagay. Then, ayun, iyakin nga lang ako. Kaya dito, nagtatapang-tapangan, kailangan no choice tayo anak tayo ng mahirap di ba? So, tayo lang din kasi yung makakapagpabago talaga ng takbo ng buhay natin. So, kung wala tayong gawing action, wala tayong pagtitiis na gawin, sakripisyo, ayan, sana hangad ko lang na darating yung panahon, di ba kadalasan pag ang mga anak ng OFW ay nagre-rebelde, sinusumbatan ka, wala ka sa tabi namin, saan ka, sana yung mga anak ko ay hindi sila ganun, no? Kasi yun yung kinakatakot ko din talaga na mangyari. Pinagdadasal ko na sana maunawaan nila balang araw. Bakit? Kasi nakikita ko na yung sarili ko, baka tatanda na rin ako dito tulad ng mga nakausap ko na 27 years, 22 years. Yun yung nakikita ko sa sarili ko. So, sana ang mga anak ko ay hindi ganun. Sana maunawaan nila bakit ako nasa malayo. Nagkaroon lang ako ang bahay kasi na pangarap ko noon na kunti lang. Parang lumaki Kaya lumaki yung aking pangarap. Ang gusto, hindi na simpleng bahay yung aking gustong ipatayo, o 'di ba? Ambisyosa ang lola nyo. Sana ibigay ni Lord kasi kahit gaano pa kaganda ng plano mo, kung hindi iyon ang plano ng Panginoon, wala, 'di ba? Sana ibigay ni Lord. So kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye. Bakit one? Ganun pala.